Hala, ito raw po pala si BBM ay biglang nag-blackout ang utak. Kawawa naman. At imaginin mo, ang sinasabi raw doon sa mga sa mga PSG, isara nyo yung buong paligid ng Malacanang. Yun daw ang sabi kasi maraming bumubulong-bulong sa akin ng mga ipis at sinasabi hahabulin daw ako ng mga duwende at mga engkanto at mga ano yun, tikbalang. Yun daw sinasabi, kaya bigla daw niyang ipinasara pala yung buong Minjula na yan, yung mga tagusan na yan. Kumbaga nag-lockdown dahil nga po doon sa marami daw bumubulong sa kanya na kung ano-ano. May mga ipis daw na bumubulong, may mga kung ano-ano pa raw na mga nagbubulungan sa kanya. May mga bubuyog din daw na bumubulong sa kanya. At yun nga, hahabulin daw siya ng mga duwende at mga tikbalang. Ay ang alam ko lang naman na duwende na hahabol sa kanya si Crespo. At siya lang naman ang alam ko magtuturo, nakasabwat din siya doon sa kanilang insertion na 100 billion. At doon sa sinasabing tikbalang, isa lang naman din ang alam ko. Ang alam ko siya tikbalang ay si Romualdez lang naman. So kasabwat din niya sa insertion sa 100 billion na yan. So kaya nga daw po parang kumbaga nag-blackout na raw po yung utak. At mayroon pong siya kasabihan dyan yung bang aning-aning na aning-aning. Yan, kawawa naman. So maaning talaga itong mga ito. Dahil itong mga pinaggagawa nila talagang magba-blackout ka ang mga utak nito. Kaya imaginin mo, biglang pinasara yung mga kalsada dyan. Kasi hahabulin daw siya ng mga duwende at mga tikbalang at mga engkanto. O edi ano pa ibig sabihin, may aning-aning na. Yun nga sinasabi kong kawawa naman. At ayun nga po ngayon, balita naman po yan sa television, hindi ko na kailangan magpakita, na nagtuturoan na po itong si Chis Escudero at saka itong si Romualdez kung sino talaga ang kawatan sa kanila. Sabi ni Chis Escudero, si Romualdez daw ang kawatan. Sabi naman ni Romualdez, wala kang ebidensya, kundi ako ang may ebidensya, ikaw ang kawatan. Nagtuturoan na. At talaga namang o ayan, hindi na po babalik si Saldico. At tuluyan na pong siya nag-resign at pagkatapos ma-expire yung binigay na ultimatum sa kanya na 10 days, ayun na po nag-resign na bilang isang congressman. At hindi na raw po siya babalik dito. Wow. Grabe ano? Matapos likumin yung mga bilyon-bilyon na pira ng Pilipino, bigla na lang aalis, dala yung pira natin. So, nasa kwan pa ba ito? Tama pa ba ito? So, ngayon, ay marami naman siguro pang na matitinong nasa gobyerno natin na para gumawa ng hakbang para dito kay Saldico. At maliban na lang kung kayong lahat at talaga ay nakikinabang na, ay wala na kami magagawa kundi ang mag-abang na lang kung kailan namin kayo machichimpuhan. Yun lang ang pwede namin gawin. Dahil wala, tingnan nyo, hindi na raw uuwi. At mananatili na lang daw siya sa kung saan man. Dati, pumunta ng Amerika. Tapos, pumunta ng France. Bumili pa nga raw ng bahay sa France. Magmula sa France, pumunta Singapore. Mula Singapore, nagpa-Dubai. Mula Dubai, papuntang Madrid, Spain. Nasa Spain na po siya ngayon. So, ayan. At ang tinutulugan niyang hotel ay 7-star. Mas matindi po yan sa 5-star natin na hotel dito. 7-star po yung tinutuluyan na ngayon na kung saan ay napakamahal na hotel.
gamit ang pera natin. Kaya yun nga po sinasabi ko rito na kulang ang buhay nitong mga kawatang ito. Diyan sa mga ninakaw nila, kulang na kulang yung pambayad nilang buhay nila. Wala, hindi sapat. At pero para sa akin ay wala eh. Nagkaroon tayo ng gobyernong kawatan. So, magtiis na lang kayo mga kababayan. At medyo higpitan nyo lang po yung sinturon ninyo para hindi na sumakit yung mga sikmura ninyo. Ganun lamang po siguro. Ay nako, nakakalungkot na pang nangyayari sa atin. Tapos ngayon may presidente tayong aning-aning na. At wala na sa katinuan. Yan po yan eh. Yung nakakarinig-rinig ka ng mga bulong-bulong sa tainga mo, aning-aning na po yan. Wala na po sa katinuan. Kaya naman sinasamantala nitong mga senador at mga congressman ang pagnakawan ng ating bayan. Kaya dahil nga may aning-aning na tayong presidente, hindi na niya alam yung ginagawa niya, blackout na nga po. Wala na. So, ito, kabi-kabila yung mga krimen. At nung time na congressman pa itong si Marcy Teodoro, nung time na mayor pa lang, imagine mo may mga bodyguard pala mga pulis yan, mga hayop na yan. Tapos pagkatapos niyan ay tinira niya. Ano ibig sabihin ng tinira? Iniyot niya yung pulis na yun. Plus mayroon pang isa na gusto niyang iyutin pa pero hindi pumalag na yung isang pulis na yun. Ito panoorin po niyo para sabihin niyo naman sobra naman ako magsalita. Ha? Ayan, pakinggan niyo lang, ha? Sinampahan ng kasong rape at acts of lasciviousness ito pong si Marikina Congressman Marcy Teodoro ng dalawang babaeng pulis na kanyang naging close and security. Agad naman itong pinabulaanan ni Teodoro at sinabing walang basehan ang mga akusasyon sa kanya. Madeline Guillermo Ratilla nagbabalik para sa balitang yan. Nahaharap sa dalawang magkahiwalay na reklamo sa National Prosecution Service si Marikina City Congressman Marcelino Teodoro. Sa isang pahayag, sinabi ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano na ang reklamo ay isinampa ng dalawang babaeng pulis na naging close in security ni Teodoro. Ang isang reklamo, paglabag sa Article 336 ng Revised Penal Code o ang Act of Lasciviousness. Nangyari umano ang paglabag sa mga unang panahon ng kanyang assignment sa nasabing mambabatas. Ang isa naman, nagsalbang manong close-in ng misis nito at kalaunan na assign sa mambabatas. Rape by sexual assault at acts of lasciviousness ang isinampa niya laban kay Teodoro. Ang Women and Children Protection Center ng Philippine National Police nakikipag-ugnayan na sa Criminal Investigation and Detection Group patungkol rito. Pag sa CIDG po, meron din po tayong parang women's doon, so nasa kustodiya po nila. But then, sabi ko nga po, the Women and Children Protection Center dito is currently coordinating with the CIDG po. Relative dito po sa case na to. Pwede naman po, sir. Kasi but that then, yung ating mga units po, meron din po silang established na... Tingnan mo. Ang tatanda na nito mga kuwan ito. Mga gagong ito. Mga politikong ito. Marcy Teodoro, tingnan nyo, ang pangit. Kaya mangre-rape na lang at mangmumulis siya na lang kasi wala namang pumapatol sa kanya. Parang ngayon pa niya, yung parang ano yan? Parang mukhang kuhol na nga na tinabtab pa yung puwitan. Tingnan mo yung uso niya. Kapangit. So talagang mga immoral na. Bagay itong kuwan nga dito. Sabi nga nila, kaya nga talagang ganun na lang makapagnakaw itong mga animal na mga congressman na ito. Dahil nga dyan sa mga bisyo nila, bisyo ng mga ito. Tingnan nyo, ha? Mabuti pa ito si Kwan, si Lito Lapid. Tahimik lang. Kaya nga yung sinasabi nga nila, kung itong sina Diskaya ay may ghost project, dyan sa Senado mayroon din na bang
ghost senator. Bakit ghost senator? Kasi nga po si Lito Lapid, nandiyan lang po nakaupo sa isang sulok. Minsan nagtatakip pa ng luna. Kaya ghost. Hindi mo makita. Pero huwag ka, ha? Nadali pa rin niya si Lorna Tolentino. Talagang pa na talaga. Wala na talagang pa na ito. Nadali niya si Lorna Tolentino. At grabe yung mga taong mga immoral na ito. Anyway, at kung talaga mayroon pa akong ipapanood sa inyo. Itong, ewan ko kung tingnan natin ito. Si ate, at na? Hi, good afternoon everyone. Ako si Lisa Baluyot from Paris. Ayan. Nandito ako ngayon para isuwalat sa inyo tungkol kay Congressman Saldico. It was year 2022 nung una ko siyang makilala through si Jerome Lee. Highly respected ko siya kasi ang alam ko mayor siya ng Bicol. Pero hindi ko alam na ganyan pala ang naging trabaho niya sa atin sa Pilipinas. Naging sakit siya sa kaban ng bayan. Nandito silang buong pamilya at kinuha nila ang Bulgari Hotel dito malapit sa St. George. Ako ang nag-service sa kanila nung pumunta sila ng Switzerland. Nag-hire sila ng 3 Mercedes-Benz with driver. It was the first time that Saldico na nagpunta rito. Una ko siyang nakilala. Late 2022, nung bumili siya ng bahay dito sa 31 Avenue Montan. Earlier part of 2023, doon siya bumili ng isang Mercedes-Benz. Ang namamahala ng Mercedes-Benz niya pag wala siya, isang Filipino driver. And then, may naghatid ng bagahe nila, ng mga gamit nila from Rome to Paris. Doon nag-hire sila ng 20 Mercedes with driver. So pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting Hindi siya pinako, Kung Talagang pumunta ka po. sa Paris, puntahan mo to. Talagang, tingnan mo, nag-hire ng 10 Mercedes-Benz. Imaginin mo yan. At bumili mismo siya ng Mercedes-Benz doon. Grabe. Ayan po yung mga kwan, dahil din po sa kabit niyan. May kabit din po kasi yan. Yun po mga binigyan ng Mercedes-Benz. Kaya halos lahat po itong mga ito, may mali po ba doon sa sinasabi ko? Halos lahat po yan. Hindi lamang po mga magnanakaw yan mga yan, congressman at senador. May mga babae po yan. Halos lahat. Ha? Kaya ganun na lang po magnakaw itong mga politikong ito dahil dyan sa mga babae na. Tingnan mo naman yung babae ni Joel Villanueva. Tingnan mo, binili ng kondominyo. Lahat na. Binili ng mga mamahaling gamit. Pinagpatayo ng Class A na spa. Grabe. So, saan nga pupulutin itong ating mga kababayan? Wala na pong sila mapupuntahan talaga. Sa totoo lang. Tingnan nyo rin si Bunuan, yung sekretary ng DPWH. Mansion din yung ipinatayo niya doon sa kanyang kabit. See? Oh. Yung sinasabi ko yung dating gobernador ng Cebu, 3 ang buwilit. Saan ka pa? Kaya sinasabi ko rito, kaya ganun na lang po magnakaw itong mga politikong ito dahil nga sa mga kabit nila, sa mga bisyo nila. Kung hindi man mga babaero itong mga ito, mga lalakiro, yung mga babae dyan, mga politikong mga babae, senador at congressman, congresswoman, may mga kabit. Yung pong naging congresswoman ay taga Davao. Congresswoman yan, ha?
makantot. Tapos magpabayad. Kada dapa raw sa kanya, 1 milyon. 1 milyon kada dapa sa kanya. So, ilan yung kongresista? 300 na kongresista. Di may 300 million siya. Isang dapaan lang yun. Ha? E paano kung sa isang araw dadapa na naman? Another 1 milyon. Oh. Kaya, nauubos yung pira ng bayan dahil sa mga bisyo nitong mga politikong ito. Ayaw ko na pong maggalit-galitan dito dahil masakit sa ulo. Sa atin na lang po rito, mag-aantay na lang po tayo ng tiyempo rito na makatiyempo tayo ng malapitan itong mga ito. At pag nalapitan natin, huwag na natin bigyan ng pagkakataon ito. Gilitan na natin ang gilitan niya mga yan. Ito po yung mga mga piste ng lipunan. O, tingnan mo yung Johnny Pimentel na mamamatay ng alang. Nagpatayo pa ng garahe, garahe lang. Doon sa kanyang 8 na high-end na mga sasakyan. 1 billion. Garahe lang yun, 1 billion. Yun si Pimentel. Surigao yata yan eh. No. Tingnan mo yung isang taga Surigao din yung si dating congressman din na si Arinula. Ha? Arinula ba ang apelyido niyan? Uminal. 150 million din ang kunilimbat. Tapos hindi na siya bumalik bilang congressman at doon na lang. Siya ngayon yata doon ang gobernur. Maging itong si Pimentel na ito, gobernur din po. Sa kung saan ba, Siargao ba yan? Hindi ko alam. Ganun po. Kaya nga po ang sinasabi ko rito, saan natin pupulutin itong mga kababayan natin na sa dami ng mga naghihirap nating kababayan. Ngayon, umutang na naman si BBM ng 400 billion sa DBP at sa Land Bank. Mabuti na lang at umatras yung Korea na dapat sana uutangan ng Pilipinas yun ng $13 million. So dahil sa nalaman ng Koreano na Republic of Korea na napakakawatan itong gobyerno ng Pilipinas, ayun umatras yung Korea. So hindi ko alam kung alin dito yung sinasabi ni Trump, na sinasabi ni Trump, hindi ko lang po alam dito kung saan dito na nakakahiya kayong mga Pilipino, mga korap yung nasa gobyerno ninyo. Si Trump na po ang nagsabi. So hindi lamang po yung Korea ang nagsasabing napakarampant yung corruption din sa Pilipinas, maging si Trump. At ang sinasabi nga niya, pasensya kayo mga Pilipino. Siya pa nagsabi nga, nagkaroon kayo ng gobyernong mga korap. Nakakahiya. Lahat po yan, tandaan po ninyo. Lahat halos, lahat ng mga senador may mga kabit. Sa lalaki po yan, Pero sa babae, halos lahat din ng babaeng mga senador may mga lalaki rin. Yung isa dyan na maputla ang bilat, na akala mo kung sino, hindi ba nagpa-iyot-iyot din yung kalyamas? See? Talagang mga immoral talaga itong mga ito.
Palibasa mga kwarta, kaya nilang bilhin. At yung kwarta na nga na yan, na galing sa pinagnakawan, yan ang binibili nila ng kaligayahan nila. Ganon din sa Kongreso. Halos lahat yan may mga kabit. Mapababae, mapalalaki. May mga kabit po yan. Hindi nga lang dyan sa Kongreso maging doon sa mga mayor na yan. May mga kabit po yan. Grabe. Anyway, so basta po dito sa mga subscriber ko ay stay lang po kayo. Darating din po, huhupa din po ito. At sisikapin po natin. Nagagawa po tayo ng paraan dito para bigla na lang mangisay itong mga kawatang ito. Kaya pangsamantala ay stay muna kayo dyan. Iingat po palagi dahil napakasama po ang lagay ng ating panahon ngayon. Masasama na nga mukha nitong mga politikong ito. Masama pa ang panahon. Kaya delikado po. So sa inyo po mga subscriber ko at dito sa mga followers at mga viewers ko, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nitong ating nakakabuwisit na channel. At basta ang importante po dito ay mahal na mahal ko po kayong lahat. Yan lamang po.